Hello guys! Welcome sa aking munting YouTube channel. Kumusta na? Kumusta na? Kung bago ka pa lamang na napadpad dito, ako nga pala si Kuya Ray, isang OFW. At ayan, na-receive ko na nga pala yung aking hinihintay na package mula sa GoPro. At ito yung naging kapalit ng aking GoPro Hero 8 Black. Kasi nga nag-apply ako for camera replacement ng aking lumang GoPro Hero 8 Black. And by the way, ito nga palang naging kapalit is hindi na same unit, hindi na siya GoPro Hero 8 Black, kundi GoPro Hero 11 Black na siya. So medyo nag-upgrade from 8 to 11. And sa mismong GoPro website nga pala ako nag-apply for camera replacement. And ano-ano nga ba yung mga dahilan kung bakit ako nag-apply for camera replacement nung aking lumang GoPro camera? Una is yung kanyang front LCD indicator kasi nung camera is hindi na gumagana simula nung nabagsak ko siya nung nag-bike vlog ako minsan. Nabagsak siya and after that hindi na gumana. Pangalawa is yung kanyang power button. Medyo mahirap ng pindutin kasi nga yung rubber niya lumubog na. So kailangan mo kapain kung siya pipindutin para lang mag on and off yung camera. And yung kanyang voice command naman kasi hindi na rin ganun ka-active kapag gagamitin mo. So may pagkakataon talaga na ang hirap i-on and off nung camera. Pangatlo is overheating. Napakadalas ko na siya ma-encounter na nag-o-overheat. Kala ko nga sa battery lang pero feeling ko yung mismong camera na yung nag-o-overheat. Panghuli is yung kanyang physical appearance. Dahil nga maglilimang taon na sa akin yung camera, matagal ko na siyang ginagamit and marami na siyang sign of usage. Marami na scratch. Tapos may part siya na faded na rin yung camera. So yun yung mga dahilan kung bakit nag-decide ako na i-apply na siya for camera replacement. Kasi nga kaysa naman abutan sa akin ng tuluyang pagkasira yung mismong camera and then later on hindi ko na siya mapakinabangan. So yun, nag-decide na ako na i-apply na siya for camera replacement. Although nakakalungkot din kasi yun yung kauna-unahang GoPro camera na nabili ko last 2020. So, kulang-kulang 5 taon din sa akin yung GoPro Hero 8 Black na yun. So, ano ba yung mga requirements kapag mag-apply ka for camera replacement sa mismong GoPro website? Una, dapat nakasubscribe ka sa kanila. So, mag-avail ka ng subscription for 1 year. And yung first 1 year mo is 50% off. And then, kapag nag-avail ka ng subscription nila, qualified ka na mag-avail ng camera replacement ng 2 beses sa isang taon, sa loob ng isang taon. Ako kasi nag-subscribe ako sa kanila last 2023 pa yata. So nakapag-renew na ako ng isang beses. And yung unang taon ko sa kanila, hindi ako nakapag-avail ng camera replacement kasi hindi naman kailangan papalitan yung camera. And wala naman akong ibang camera na pwedeng i-avail for camera replacement. So itong pangalawang taon na lang, ngayon na ako nakapag-decide na mag-avail ng camera replacement. Pangalawa is dapat yung country na kinaroroonan mo is eligible. Kasi may mga bansa na eligible for camera replacement at meron din naman mga bansa na hindi eligible for camera replacement. And sa kasamang palad, yung Pilipinas is hindi siya eligible for camera replacement. So kung ikaw ay isang Pilipino and nasa ibang bansa ka, for example ako nandito ako sa Australia and eligible tong Australia na bansa for camera replacement, so pwede ako mag-avail ng camera replacement since naka-subscribe nga ako sa GoPro. So yun yung requirements, subscription and then eligibility ng country na kinaroroonan mo. At ayun na nga, nag-apply ako for camera replacement sa GoPro last March 5. Nag-send ako ng email, tinanong ko kung paano yung proseso kapag mag-a-apply ka for camera replacement. And nag-response naman yung agent ng GoPro. Tapos nag-open siya ng case number para dun sa concern ko, camera replacement. Tapos sumunod, hiningan niya ako ng photo ng serial number ng mismong camera. Tapos tinanong niya rin ako kung ano yung issue na nai-encounter ko doon sa camera at bakit ko siya papapalitan. So ang ginawa ko, kinuhanan ko rin ng picture yung camera, tapos in-encircle ko yung front LCD indicator, tapos naglagay ako ng note doon sa photo na front LCD indicator not working. Tapos sinend ko yung photo. After nun, nag-send siya ng link para sa verification ng address.
i-input mo dun sa link yung address mo para ma-verify nila kung eligible yung country na kinaroroonan mo. Kasi nga may mga country na eligible, meron din namang country na hindi eligible. At kasama nga sa mga hindi eligible is yung Pilipinas. Kaya kung nasa Pilipinas ka, hindi ka makaka-avail ng camera replacement ng GoPro. Unless nasa ibang bansa ka, kagaya ko, dito sa Australia, tapos eligible yung country na kinaroroonan mo. And then after ma-verify yung address mo, susunod naman is payment request. So hihingin nila yung bank details mo, tapos magda-direct debit sila once na ma-receive nila yung camera na papapalitan mo. So hindi pa sila agad magdideduct sa'yo once na hindi pa nila nare-receive yung camera na papapalitan mo. Tapos pagdating ng March 11, nag-send sila ng return authorization slip, which is kailangan mong i-print kasi isasama mo yon sa package kapag ipapadala mo na yung camera sa kanila. March 12 dapat pwede ko na mapadala sa kanila yung camera. Yun nga lang, na-postpone ng ilang araw kasi nga may footage pa dun sa camera, sa SD card ng camera. So hindi ko pa siya nata-transfer. So pinospone ko muna yung pagpapadala sa kanila ng camera. Tapos may times naman na sa umaga sabi ko after work papadala ko na yung camera. Yun nga lang, nagkakaroon ng pagkakataon na after work, nagkakaroon naman ng biglang schedule, mga unexpected na lakad. So, na-postpone siya na na-postpone hanggang sa from March 11, napadala ko na sa kanila yung camera. March 25 na. So, 10 days mahigit yung naging gap bago ko siya mapadala yung camera. Tapos, March 25, napadala ko nga siya ng before 5 o'clock ng hapon. Tapos, na-receive nila yung camera March 26 ng 9 AM. Tapos, nag-deduct na sila ng payment that time sa bangko. Nag-auto-debit na sila. Tapos, 3 PM, nag-send yung post office sa akin ng message na yung package nga na ipapadala sa akin is nire-ready na nung sender, which is yung GoPro. Tapos March 27, nag-send sila ng yung post office ng estimated na days kung kailan marireceive yung camera. Nakalagay doon is March 28 hanggang April 4. Yun nga lang, pag-check ko nung Friday sa tracking number, ano pa rin, naka-pending pa rin, nandun pa rin siya sa sorting facility ng post office sa Sydney. So, hindi siya dumating nung Friday, March 28. And Sabado-Linggo, walang delivery ng post office. Kaya nag-message ulit sa akin yung post office ng Sunday ng gabi. Tapos, ang estimated delivery na nga is March 31 to April 4. Which is today, March 31. And ngayon ko nga na-receive yung package. Ito na siya. So, yun yung naging process ng pag-apply ko for camera replacement. Pero siguro kung after nung March 11, the next day napadala ko na yung camera sa kanila, siguro before pa mag March 28 nasa akin na tong package. Tumagal lang kasi nang tumagal yung pag-send ko sa kanila ng camera, kaya natagalan din yung proseso. Pero kung tutusin, mabilis lang yung process ng application for camera replacement. And ngayon, i-unbox na natin itong ating bagong GoPro Hero 11 Black. So, ito na siya. I-unbox natin and titingnan natin kung ano yung included sa kanya. Kasi ang na-mention lang sa akin ng agent is isang Enduro battery. Tapos yung meron silang token na binigay. May 3 choices ka nga doon. Yung selfie stick, shorty, tapos kalimutan ko yung isa, basta tatlo yung option, pero ang pinili ko is yung shorty. So titingnan natin kung ano ba yung mga kasama ng camera maliban doon sa shorty at Enduro battery, kung meron pa bang ibang kasama. So umpisa na natin yung pag-unbox, guys. So umpisa na natin i-unbox tong ating bagong GoPro Hero 11 Black. So ito nga pala yung naging packaging niya. Okay naman siya. So start na natin. Dito. So ito yung unang bumungad, guys.
ang kanyang packing slip. So itatabi lang muna natin to. Tapos wow, ito na yung ating bagong GoPro Hero 11 Black. So hindi ko ini-expect tong case. Hindi binanggit to ng agent na may kasamang case. So labas muna natin. Tapos meron ditong ito yung shorty na sinasabi ko. So maliit lang pala talaga siya. Kaya pala shorty. So parang ano lang talaga siya, maliit na tripod stand. Very ano siya, handy. Pag magbablog ka, pwede mo ring ibulsa. So ayan, GoPro. Tapos meron pang isa na iwan, plastic. Tapos ito yung Enduro battery. Ito yata ang plastic para dito, natanggal na lang, lumabas. So bali ito yung kanyang Enduro battery. Halos same lang pala nung size nung ano, battery ng GoPro Hero 8 Black. Akala ko mas mahaba ng bahagya, ganyan kataas. Halos parehas lang pala. Tapos mas ano yata to, mas upgraded yata to compared dun sa standard na kulay light blue na battery. So tingnan na natin yung mismong camera. So hindi ko talaga ini-expect tong case na may kasama pala siya. Tapos ayan, naka-indicate to, Hero 11 Black Warranty Replacement, COOTH. So buksan na natin. The moment of truth. Bang! Meron pa siyang ganito. Ayos. And ayan, kung mapapansin nyo guys, mukhang ano talaga, bago talaga yung pinadala nila. Kasi may nabasa ako sa YouTube na sa comment nung isang napanood ko na parang nagtatanong siya kung hindi ba daw refurbish yung sinend sa kanya. And sagot naman nung gumawa ng content is hindi naman. So ito, mukhang hindi rin siya refurbish. Mukhang bago talaga. And then may kasama pa siyang ganito. Nice. So ito na lahat yung kasama sa package guys. Yung kanyang packing slip, case na hindi ko ini-expect, tapos shorty, tapos isang Enduro battery, tapos itong mismong GoPro Hero 11 Black. So ayan, naka ano po, naka sealed pa. So bagong bago talaga. So tanggalin na natin yung mga seal nya. Sheesh. 11 Black. Bagong bago. On natin yung flashlight ng cellphone. So ayan, para mas maliwanag. So kung mapapansin nyo guys, talagang bago. Legit ang camera replacement ng GoPro. Kailangan mo lang talagang mag-subscribe. And babanggitin ko ulit, ang total nga pala ng binayaran ko is 170 plus Australian dollar. Syempre hindi naman libre na makukuha mo to. So parang ang nangyari is trade in.
So may kailangan ka pa rin talagang bayaran. And yun na nga, from GoPro Hero 8 Black naging Hero 11 Black na siya. So mas upgrade. And ito kasi mayroon ng screen. So pwede ka nang mag-vlog tapos makikita mo yung sarili mo dito sa harap. Isang pagkakaiba ng mas mababang unit ng GoPro. Nag-umpisa yata yung may screen sa harap is GoPro Hero 9. So 8 pababa is walang screen dito sa harap. And ayan, makikita nyo, bagong bago talaga. Walang sign ng anumang gas-gas. And hopefully lang talaga hindi siya magkaroon ng problema. Kasi may pagkakataon nga na nagkakaroon ng factory defect kahit na bago yung camera mo. Pero napaka sarap sa feeling kapag ganitong bagong bago yung camera. So check natin, baka may battery pang kasama dito eh. Baka spare lang to. Wala na. Isang battery lang talaga. So try natin ikabit yung battery. Yun, no? Tapos on natin ngayon. Yun, no? Hero 11 Black. Tadan! Set natin yung language. English. Kasi wala namang Tagalog. GPS, on natin yung GPS. So meron na tayong quick up sa cellphone, kaso ginagamit natin pang record ngayon, so hindi pa natin makukonect. So skip muna natin to. Are you sure? Skip setup, continue. Skip muna. Time zone. So saan ba tayo? Saan ba ang Australia dito? (9:30) Darwin. Late to ah. Yun, Sydney. Daylight saving. On natin yan. Tapos ang date ngayon is 4/1 na. Kasi alas 12 na pasado. So AM 12:03. Tama, 12:03. Easy controls. Your controls are set to easy for new user. For more controls, swipe down then left to use pro controls. So yan, 18% lang yung battery. Tapos no SD card, so wala pa tayong kinakabit. Pero may kakabit na tayo, yung dati natin ginagamit sa Hero 8 Black. So may slow mo. So ito yung unang setting na lumabas. So naka wide siya, tapos 1 by speed low light. So sa ngayon ito lang muna siguro yung mapapakita ko sa inyo. Ayun, no? 'Di ba? May front screen na sa harap. So nakikita mo na yung sarili mo. Unlike kasi nung GoPro Hero 8 Black, ano lang to, puro numbers. Naka-indicate lang kung gaano katagal na yung running time nung recording, battery percentage, tapos storage. Yun yung mga nakalagay pero walang video na naka-indicate. So ayan. Tapos di ko talaga ni-expect na mayroon siyang kasamang case. Tapos kabit natin yung shorty para nakakaano siyang hawakan,
ilang pahawakan kasi baka magasgasan. So ikabit natin, huwag lang mabitawan. Unang gamit na bitawan, no? So nagbabalak na akong bumili ng ano guys, magnetic attachment for GoPro para dito sa bagong GoPro natin. Baka mag switch tayo sa magnetic mount. Oh, diba? Oh. Tapos kapag lalapag mo lang siya, ganyan ang itsura niya. So swipe natin, mapupunta sa photo, video, time lapse. So masyadong malakas yung pip tone. So yung voice command naka-off. Swipe natin dito sa preference, kanyang beep tones. General. Ayun, naka-high. Naka-high siya. So low lang natin. So yan, bali hindi ko na-explain yung ibang details sa settings. So bali unboxing lang muna tayo guys. So ako na bahalang mag-set kung anong kailangan i-set. Kasi late na rin. Pasado alas 12 na. So makikita nyo yun, 12:06. So dito ko natatapusin tong video guys. Medyo late na talaga. Hindi lang medyo late na talaga. And maraming salamat sa panonood. Muli, Kuya Ray. See you on the next one. Bye!